мой отец. Я желаю ему долго и столько же прожить, сколько он сейчас прожил. Я очень рада, что он сейчас с нами и всегда нам помогает. Я желаю ему счастья, здоровья и любви, чтобы его любили так, как мы, чтобы его все близкие всегда так собирались и праздновали его день рождения. Я очень его люблю и поздравляю его с этим днем. Isang 57 years old na ama ang brutal na sa sarili pa mismo nitong pamamahay. At mismong tatlong mga anak nitong dalaga ang kumitil ng kanyang buhay. Bakit ganito ang sinapit ng kanilang pamilya? At bakit sinusuportahan ng mga tao ang mga anak na mismong sa kanilang ama? Sa video ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-high-profile na kaso sa bansang Russia, ang kaso ng Khachaturian Sisters. Tungkol ito sa tatlong magkakapatid na babae na sila Maria, 17 years old, Angelina, 18 years old, at Christina, 19 years old, na kung saan ay pinagtulungan nilang ang sarili nilang ama na si Mikhail Khachaturian. Pinagtulungan nilang sakin at paluin ang martilyo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang tatlong dalaga ay pansamantalang nakakulong at kinasuhan ng at nahaharap ng hanggang 20 taon ng pagkakakulong. Pero habang gumugulong ang investigasyon, sa madilim na detalye ng kanilang pamilya, ang mga dalaga ay tinuturing ng biktima at pinalaya. Ang kanila palang ama ay may kakilakilabot na ginagawa sa kanila, kaya humantong sa pagkaubos ng kanilang pasensya. Sobrang magugulat kayo kapag malalaman niyo kung paano nila natiis ang lahat ng kademonyohan ng kanilang ama. Kaya kapag kayo ay menor de edad o kaya ay may sakit sa puso, huwag niyong panoorin ang videong ito. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng malagim at brutal na mga detalye sa kasong ito. At pati na rin kung paano nilapi ang kanilang sariling ama. Ang storya ng kanilang pamilya ay nagsimula mahigit 25 taon na ang nakalipas kung saan nakilala ni Mikhail Khachaturian ang magiging nanay ng kanyang mga anak na si Aurelien Dukduk. Ang una nilang pagkikita ay nangyari sa isang bus stop sa Moscow kung saan si Aurelien ay 17 taong gulang pa lamang at siya ay 35 taong gulang na. Si Mikhail ay galing sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya at may connection din daw sa mga illegal na gawain. Inalog daw siyang ihatid sa kanilang bahay at doon na nagumpisa ang kanilang relasyon. Niyaya ni Mikhail si Aurelien na magsama na lang silang dalawa sa isang bahay at pumayag naman si Aurelien dahil wala naman siyang ibang matuluyan. Ngunit kahit bago pa lang silang dalawang nagsasama, pinakita na daw agad ni Mikhail ang kanyang totoong ugali at inumpisahan na siyang noong pinagbubuntis niya pa lang ang kanilang panganay na anak. Nagpakasal sila sa isang simbahan ngunit hindi niya ito opisyal na pinarehistro. Malamang, ginawa niya ito upang matanggalan siya ng karapatan na mabahagian o magmana ng kanyang mga ari-arian. At lahat ng kanyang ari-arian at account sa bangko ay ipinangalan niya sa kanyang ina at mga kapatid. Makalipas ang 1 taon ng kanilang pagsasama, si Aurelien ay nanganak sa kanilang panganay na si Sergey. Noong nag-8 buwan na ang kanilang anak, si Aurelien ay gusto sanang bumisita sa kaniyang mga magulang pero pinagbawalan siya ng kanyang asawa ng lumabas at simula noon ay hindi na siya nakaalis sa kanilang bahay. Gusto ng kanyang asawa na manatili lang siya sa kanilang bahay at mangganak kada taon. Makalipas ng 1 taon pagkatapos niyang mangganak sa kanilang panganay, ay nanganak siya sa kanilang pangalawang anak na si Christina at sumunod si Angelina at pagkatapos ulit ng 1 taon ay pinanganak naman niya si Maria. Pagkatapos noon ay pasekreto nang umiinom si Aurelien ng mga contraceptives at dahil doon naisip ni Mikhail na siguro ay baog siya at ang mga anak nila ay anak ni Aurelien sa ibang lalaki. Doon na nagsimula ang isa sa pinakamalaki nilang pag-aaway
Dito lalong naging mapang abuso si Mikhail. Noong una ay maayos naman ang pagtrato niya sa kanyang mga anak. At si Aurelien ang sumasalo ng lahat ng kanyang galit. Pinagbawalan na siya nitong lumabas ng kanilang bahay hanggat wala siyang pahintulot. Noong nag-iisa pa lang ang kanilang anak ay ilang beses na niyang sinubukang tumakas, ngunit lagi pa din silang nahuhuli dahil nga sa maraming koneksyon ng kanyang asawa. Ito ang naging dahilan niya kung bakit napilitan siyang tumira at makisama sa kanyang mapabusong asawa. Ang away pamilya kasi sa Russia at pang-aabuso na nangyayari sa loob ng tahanan ay hindi masyadong pinapansin sa kanilang bansa. Ang tatlong magkakapatid na babae na si Cristina, Angelina at Maria ay nabuhay sa isang pamilya na puno ng takot at pasakit sa kanilang pagkabata. Noong mga bata pa daw sila ay medyo hindi na maayos ang trato ng kanilang ama sa kanila. Pagdating daw sa school, ang tatlo ay masaya dahil natatakasan nila ang masalimuot na buhay sa kanilang bahay. Kung pagmamasdan mo ang litrato ng magkakapatid, hindi mo maiisip na may mabigat na problema silang pinagdadaanan. Aakalain mong normal lang silang dalaga. Ngunit, ang kanilang buhay ay naging mas masalimuot. Si Mikhail ay nawalan na ng interes sa kanyang asawa. Noong taong 2015 ay pinalayas niya ito sa kanilang pamamahay. Ang mga anak niyang babae noon ay nasa edad na 14, 15 at 16 pa lamang. Ang tatlong teenager na anak ay naiwan kasama ang kanilang ama. Simula noon ang buhay nila ay naging impyerno na. Hindi na sila pinayagang pumasok sa eskwelahan at ginawa silang katulong sa kanilang bahay. Kailangan nilang magluto, maglinis at sundin ang lahat ng utos ng kanilang ama. Nagpagawa pa nga ito ng special na bell kung saan kapag pinindot niya ang switch, tutunog ito sa kwarto ng kanyang mga anak. Na ibig sabihin ay kailangan nilang pumunta sa kanilang ama at pagsilbihan ito. Tinatawag pa sila ng kanilang ama kahit malalim na ang gabi. Pinalagyan niya pa ng mga CCTV ang kwarto ng mga anak para mamonitor ang bawat galaw nila. Kapag daw hindi sila sumunod, nakakatikim sila ng sutok. Noong tumigil na ngang pumasok sa paaralan ng mga bata, minsan na daw may mga pumuntang mga teacher sa bahay ng magkakapatid para kamustahin sila, ngunit hindi sila pinagbuksan. Hindi alam kung bakit walang opisyal ng eskwelahan ang kumontak sa mga pulis, siguro dahil takot sila sa mga koneksyon ng tatay nila. Kaya takot din ang magkakapatid na magsumbong sa mga otoridad kahit noong ang kanilang ama ay may ginagawa ng kakilakilabot sa kanila. Nagsimula ang lahat noong taon 2014, noong ang kanyang pangalawang anak na babae na si Angelina na nooy 14 anyos pa lamang. Sinama siya ng kanyang ama na magpunta ng Israel na silang dalawa lang, doon ay nag-check-in sila sa isang hotel. At doon na nag-umpisa ang pang-aabuso sa kanyang anak. Inutusan niya itong manatili sa kanilang kwarto at kanyang pinagsahan. Ang sabi ng kanyang ama, hindi naman siya tunay nitong anak at kapag mag-edad na daw siya ng 18, ay gagawin na daw niya itong kanyang asawa. At noong bumalik sila sa kanilang bansa sa Moscow, nagpatuloy pa din ang pang-aabuso ng kanyang ama sa kanya at pagkatapos ng 1 taon, doon na niya pinalayas ang kanyang asawa. At pati iba na nitong mga anak na babae ay kanya nang pinagsahan. Ilang beses niya din daw na inuutosan ng kanyang anak na paliguan siya. Madalas daw na magkahiwalay niyang sinasama ang kanyang mga anak kapag lumalabas para ito'y mapaglahan. Minsan pa ay inutusan niya ang isa sa mga anak niya upang magpamasahe pero sobra pa pala sa masahe ang gustong ipagawa nito. Minsan ding nangyari na kung saan pinatawag ng ama ang bunsong anak nito na si Maria upang magpatulong gamutin ang sakit daw nito sa kanyang. Ngunit hindi pumayag si Maria, kaya dahil dito sinakay siya ng kanyang ama sa kanyang sasakyan at dinala sa kagubatan, at doon tinali niya ito sa puno at tinakot ng kutsilyo, pero hindi pa rin ito pumayag. Kaya iniwan niya na lang itong nakatali at binalikan lang matapos ang ilang oras. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyaring yon, isa sa magkakapatid ang nagtangkang magpay, ngunit nailigtas siya ng hospital. At sinabi lang ng kanilang tatay doon sa mga doktor na namali lang daw ito ng inom ng gamot.
Hindi nila magawang tumakas dahil sa takot sa kanilang ama. Hindi na rin sila umaasang matutulungan ng kanilang mga kapitbahay at mga otoridad dahil alam nilang madalas ding natatakasan ng kanilang ama ang mga masasama nitong gawain. At alam din nilang marami itong connection sa mga sindikato at otoridad. Kaya iniisip nilang wala ring mangyayari kapag magsusumbong sila sa mga pulis. Hindi rin sila pwedeng magsumbong sa mga kamag-anak ng kanilang tatay dahil lagi itong nakapanig sa kanilang ama at iniisip nilang hindi ito kayang gawin ng kanyang anak sa kanilang mga apo. Hinihintay ni Christina at Angelina tumungtong sa hustong edad ang bunso nilang kapatid, tsaka sila tatakas ng magkasama. Ngunit, noong buwan ng Hulyo taong 2018, may pangyayaring hindi nila inaasahan na nagtulak sa kanilang gumawa na ng paraan. Dahil hindi na nila kinaya ang sakit at hirap na ginagawa ng kanilang ama. Nang isang araw umuwi ito at galit na galit dahil ang kanilang bahay ay makalat at hindi sila nakapaglinis at gumastos ang kaniyang mga anak ng sobra sa kanyang pinayagan. At doon isa-isang pinapunta ng ama ang kanyang mga anak sa kanyang kwarto at inisprihan ang kanyang mga anak ng pepper spray sa kanilang mukha. Dahil dito ang panganay niyang anak na si Christina na mayroong asthma ay hinimatay. Kaya napagdesisyonan na ng magkakapatid na kanilang ama. Para matapos na ang lahat ng ginagawa nitong kababuyan sa kanila. Isang araw, habang mahimbing na natutulog sa isang upuan ng kanilang ama, doon sila nakahanap ng pagkakataong gawin ang kanilang plano. Alam nilang may kutsilyo ang kanilang ama sa kotse niya at kinuha ito. Kumuha din sila ng martilyo na gamit din ng kanilang ama. Habang mahimbing na natutulog ang kanilang ama sa upuan, dahan-dahan nilang nilapitan ito galing sa likod at pinsak agad ito ni Maria habang pinapalo naman ni Angelina ito ng martilyo. Iniisprihan naman ni Christina ng pepper spray ang mukha ng kanyang ama. Kahit sa dami ng saksak at palo ang kanyang tinamo, kahit naguguluhan ang kanilang ama sa nangyayari, nakatakbo pa rin ang kanilang ama palabas. Ngunit kinuha ni Angelina ang kutsilyo sa kamay ng kanyang bunsong kapatid na si Maria, sak ang kanyang ama diritso sa puso nito, na naging dahilan ng pagbagsak at agarang pagkamatay ng kanyang ama. Umabot ng 36 na sugat ang tinamong sa Mikhail. Rinig na rinig ng mga kapitbahay ang sigawan sa loob ng bahay ng magkakapatid. Ngunit, hindi sila tumawag ng pulis dahil madalas naman daw itong nangyayari sa kanila. Napagkasunduan ng magkakapatid na pagtakpan ang nangyari, kaya sinak nila ang kanilang sarili upang sabihing una silang inatake ng kanilang ama, at self-defense lang ang kanilang ginawa. Ngunit kalaunan ay binawi rin nila at nagbigay ng totoo at kompletong salaysay tungkol sa nangyari. Ang magkakapatid na Khachaturyan na inabuso ng kanilang ama ng ilang taon. Kung sakaling sila ay makukulong, sa tingin nyo ba dapat lang ito sa kanila?